po, mag-live lang po tayo. Sis Kat. Wait ko ha. Agad lang ako kasi dito yung aso namin. Salamat sa Panginoon kasi nakalabas na siya sa hospital. Amen. 37 lakad daw at walang angal ang kanyang ama. Halika na sa Ganun. Amen. Ayun, good morning po muli sa bawat isa. Sa morning HCC morning devotion na mga nanonood sa online at manunood later. Have a blessed Tuesday po. At na Diyos, muli andito tayong lahat sa pagtugon natin. Po, sa pag-akin ng Panginoon araw-araw sa atin. Good morning po sa mga taga-Pinas, sa mga taga-Japan, sa mga taga-America, good afternoon, at sa iba pong mga na kung saan nandun po. At salamat pong muli si Chang Eti, siya pong ating exhorter today. At from Pinas po, ang magbabahagi ng salita ng Diyos ngayong araw. Salamat po. Lagi pong hanggang maglingkod sa Panginoon. Salamat. Amen. Sige po, hindi ko na po babanggitin ang pangalan at umpisa na po natin sa panalangin. Okay po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord God, maraming salamat po, Lord. Good morning po, Ama. Maraming salamat sa bagong buhay na naman po na pahiram mo sa amin, Ama. Maraming salamat po, Lord, sa gawain namin ito, Lord. Napinigyan mo naman ang pagkakataon, Lord, nang patanggap namin, Ama, ang mabuting salita mo, Lord, na aming kakainin, Lord. Kakainin na aming espiritu, Lord, upang maging matatag pa po, Lord, ang pananampalataya namin sa iyo. Ama, nandito po kami na aking mga kapatid, Lord, dumadalangin sa iyo, Ama, nabuksan mo po, Lord, ang aming isip at puso, Lord, upang maitanim, Lord, sa aming puso, Lord, ang iyong salita, Lord, na magagamit namin, Lord, na panlaban sa kaaway, Lord, panlaban dito sa mundo, Lord, sa araw-araw, Lord, ang iyong salita. Ama, patawarin mo po kami, Lord, sa mga nakarang aming mga nagawang kasalanan at sa mga nagagawa pa po namin mga kasalanan, Lord, sa kami po, Lord. Pero, Lord, maraming salamat, Lord, sa walang hanggang mo pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Lord, naririto po kami muli ngayon, Lord. Sino man po, Lord, ay si Cham po, Lord, na iyong gagamitin, Lord. Ikaw po, Lord, ang gumamit, Lord, sa kanyang espiritu, Lord, sa kanyang bibig, Lord, sa kanyang salita, Lord, sa kanyang boses, Ama. Siya po magsasalita, Lord, pero ikaw po ang aming maririnig, Ama. Ang salita mo, Lord, ang aming maririnig, Lord. At nawa, Lord, ang mga darating pa namin mga kapatid, Lord, at mga hindi makakarating, Ama. Alam mo po ang bawat isa, Lord. Alam mo po, Lord, ang mga puso ng bawat isa sa amin, Ama. Alam mo po, Lord, ang aming mga pinagdadaanan, Lord. Kaya nandito po kami, Lord, at handa po kami, Lord, na buksan, Lord, at papasukin ka, Lord, sa aming puso, Lord. Dahil wala pong iba kaming kakapitan, Ama. Wala po kami ibang sinasaktandanan, Lord, kundi ikaw lang, Lord, na sa'yo lahat, Lord, may katugunan. Sa'yo lahat, Lord, may katagumpayan, Ama. Kaya naririto po kami, Lord, at kami po yung humihingi, Lord, ng awa sa iyo, Lord, na pakinggan mo po, Lord, kami, Lord, pakinggan mo po ang aming puso, Lord. Linisin mo po ang aming puso, Lord, at gamitin mo po kami, Lord, sa aming pamilya, sa aming kapwa, Lord, at sa kung saan pa po, Lord, lugar, Lord, na kami po iyong ihahayo, Lord. At maging pagpapala po kami, Lord, maging ilaw kami, Lord, maging asin kami, Lord, sa mundong ito, Ama. Ano mo po, Lord, ang mga kalaban, Lord, ang mga kaaway, Lord, na pilit po, Lord, hinahadlangan, Lord, ang mabuting balita, Lord, na gusto mo ipakangalit, Lord, ang mabuting balita, Lord, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Ama. Nawa, Lord, sa pangalan mo, Jesus, Lord, inuutusan namin sila, Lord, sinabi mo, Ama, sa iyong salita, Lord, na sa pamamagitan mo, Lord, na may karapatan na kami, Lord, na utusan, Lord, ang mga bawat bagay dito, Lord. Higit sa lahat, Lord, ang kaaway, Lord, na inuutusan namin sa pangalan ng Jesus, Lord, na wala siyang karapatan, Lord, na humadlang sa gawain mo ito, Lord, sa mga gawain mo pa, Lord, sa mandako ng mundo, Ama. Patawarin mo po kami, Lord, sa mga nagagawa namin kasalanan, Lord. At ang pagpapala mo, Lord, ipasok mo sa amin, Lord, sa aming tahanan, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord. At hipuin mo po, Lord, ang mga kapatid ko na ito, Lord. Ako po at ang ating mga kapatid, Lord, na wala pong ibang gawin, Ama, kundi sumampalataya mo sa iyo, Ama. Ano man mangyari sa amin, Lord, ano man mga problema, Lord, ikaw lang, Lord, ang aming kapitan. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan, Lord, na inaangkin na namin, Lord, ang katagumpayan, Lord, ng gawain nito, Lord, ang matatanggap namin na mabuting balita mo, Lord, hindi lang, Lord, aming maririnig sa araw nito, kundi mananatili, Lord, sa ating puso. At ito'y, Ama, tutubo, Lord, at maipapamahagi namin, Lord, sa aming mga anak, sa pamilya, sa aming kapwa. Salamat, Lord,
kabutihan mo. Ikaw lang ang sambahin, Lord, dito sa lupa hanggang sa langit, Ama. At maraming salamat sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin, Lord. Sa walang hanggan, Lord, na pagbibigay mo, Lord, sa lahat-lahat na aming pangangailangan, Lord. Purihin ka, Ama, ngayon magpakailanman, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Hallelujah. Sis Abby, sa napaka-powerful prayer. At tunay nga ang Diyos ay hindi maiksi ang kamay. Dati sinasabi ni John, buhay ang kilos. Alam, sabi nga Sis Cathy kanina, ang Diyos ang nakakakilala at nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa. Kaya nilalapit natin sa Panginoon ang lahat. Siya lamang ang kabigatan. Kung ano man yun, ang Diyos ang magpala at magbigay ng katagumpayan sa lahat ng pagsubok. Hindi nagdadaanan ng mga kapatiran at ng pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Salamat sa prayer. Dako na po tayo sa pinaka-puso ng gawain at salita ng Diyos na nagbibigay sa akin ng kalakasan at pag-asa. Amen. Sige po, Chang and King. Salamat po, mga kapatid, kay Sis Cathy, sa napakaganda pong panalangin. Salamat po sa ating lahat. At good morning po sa ating lahat, sa mga nanonood, mga nakikinig po sa umaga pong ito. Salamat po at pinagpalang umaga po sa ating pong lahat. At sa Diyos po ang kapurihan. Po, salamat po, mga kapatid. At dito po sa aking pong ibabahagi, kagaya po kahapon na ibinahagi po ni Sis Mimi G na ang pamagat po ay ang kanya pong heart attack. Ano po, heart attack, yung pong ano po niya, na ibahagi niya po kahapon. Ngayon naman po ang aking pong ibabahagi sa umaga pong ito ay, mga kapatid, ay ang title po ay hayaan natin magsimula ang eksaminasyon. Ano po, mag-i-examine naman po kahapon. Umpisa na po tayo ng pangpa-eksaminasyon sa ating Panginoon. Ano po, yung may sakit ay ipa-examine na po natin ano man pong dapat po natin ipagamot sa ating pong Panginoon. Ano po, alam. At dito po, nanalangin mo na po ako saglit at salamat po, Panginoon, sa umaga po ito na kami po ay muling nag-aral ng mga wala pong salita sa umaga po ito. Hayaan mo pong maibahagi ko po ang mga salita at tunay nga po, ang pinig mo lamang po ang aking pong maibahagi at hindi po ang iba. Salamat po sa mga buhay po namin lahat na nandirito, Lord, at bayan po ang aming pong pagbabahagi ng bawat isa. Sa tunay nga po, kayo po ang makaluguran at may taas at hindi po kami, Lord God. Salamat po at itago mo po ako sa likuran at kayo po ang aking pong nasa harapan ko po upang salita para sa akin, Lord God. Salamat po in Jesus' name. Amen. Hayaan natin magsimula ang eksaminasyon, sabi niya. Dito po, sabi po niya, ang salitang ito ay kadalasan nagdadala ng kaba. Ano po, nakakaroon po tayo ng kaba pag sabi nga po, pag yun nga po, magpapa-examine tayo na nagkakaroon po tayo ng kaba sa ating mga puso. Sabi po, maaaring ito man ay pagsusuri ng doktor upang malaman ang kalagayan ng ating kalusugan o pagsusulit sa paaralan upang masukat ang lalim ng ating kaalaman. Ang pagsusulit ay naglalantad ng katotohanan minsan ay ayaw nating harapin. Sinasabi po dito sa awit 139:1, sabi po rito, O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakikilala mo ako. Isipin po natin ito mabuti. Sinusuri ng Diyos ang ating mga puso. Sinisiyasat ay nangangahulugan, imbestigahan ng mabuti upang malaman ang tunay na kalagayan nito. Tulad ng isang orihinal na si Sherlock Holmes, ang Diyos ay patuloy na sumusuri sa atin
sa bawat sandali. Alam niya ang ating mga pangarap at hangarin, pati na ang ating mga kinatatakutan. Alam niya ang mga sugat ng nakaraan, ang mga abuso, ang ating pinakamatamis na tagumpay at pinakamalalim na kalungkutan. Alam niya ang bawat hakbang ng ating pananampalataya at maging ang ating mga pagkukulang. Kilala niya ang ating personalidad at kaloob na espiritual po. Alam niya ang mga bagay na pinahahalagahan natin at ang dahilan kung bakit. Alam niya ang ating mga nakatagong kasalanan at ang ating mga pagdududa, kahihiyan at paghihina ng loob. Mas kilala niya tayo kaysa sa sarili nating pagkakakilala. Ano po? At bakit po? Dahil siya ang lumikha sa iyo. Nakakagulat kahit alam na niya ang lahat. Patuloy pa rin niyang sinusuri ang ating puso. Bakit kaya? Ano po? Bakit kaya? Sabi po. Sa orihinal na disenyo ng Diyos, hindi kayang nilikha ang tao upang maging makasalanan. Ngunit nang piliin ni na Adan at Eva na sumusuway sa utos na ipinanganak ay may pusong nadumisan ng kasalanan. Ano po? Mahirap isipin na ang isang bagong silag na sanggol ay hindi inosente. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang taon o buwan, makikita natin ang pagiging makasarili, ang galit at ang mapilit na espiritu. Hindi nila alam na ang kanilang pagiging makasarili ay sinusubok ang pasensya ng kanilang mga magulang po. Gaya ng isang sanggol na walang kamalay-malay, madalas hindi rin natin nakikita ang epekto ng ating sarili at sa ibang tao po. Ngunit, ang pagsusuri ng Diyos sa ating puso ay hindi upang tayo'y hatulan. Ginagawa niya ito upang dalhin ang pag-asa at kagalingan sa pinakawasak na bahagi ng ating buhay. Ipinagkakaloob niya ang kanyang presensya, proteksyon at kapayapaan. Ngunit hindi natin ito mararanasan hanggat hindi natin kinikilala ang tunay na kalagayan ng puso. Kapag hindi natin siya binibigyan ng pahintulot na galawin ang mga bahagi ng ating buhay na nangangailangan ng kagalingan at pag-asa po. Ano ang silbi ng pagpunta sa doktor, magpa-check up, matanggap ang resulta, pero hindi naman kikilos? Ano po? Ang pagsusuri ay para mailantad ang totoo upang magsimula ang proseso ng pagpapagaling. Gayon din sa ating espiritual na puso. Dapat tayong magsimula sa pananalangin po. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking mga pag-iisip.
Dito po sa awit 139:23. Yun po, doon natin mababasa. Hindi natin ito hinihingi dahil hindi alam ng Diyos ang nasa loob natin. Hinihingi natin ito dahil madalas hindi natin alam ang nasa ating puso. At kapag ipinakita niya sa atin ang kanyang nakita, saka tayo makakasama niya sa paglalakbay ng pagbabago mula sa loob palabas. Amen po, no? Mag-isip sandali. Mag-isip po tayo sandali. Ano ang iyong mga takot sa pagpapakita ng Diyos ng tunay na laman ng iyong puso? Ano po? Kain tayo ng sopas. Amen po, mayroon po naging bahagi ng sopas ngayong umaga po na ito. Salamat po, kapatid. Sabi nga po, ano ang iyong mga takot sa pagpapakita ng Diyos ng tunay na laman ng iyong puso? Sabi po, paano ka magtitiwala na ang pagsusuring ito ay para sa iyong kabutihan? Ano po? Napakaganda po, ano ang iyong mga takot? Sabi nga po, sa pagpapakita ng Diyos ng tunay na laman ng iyong puso. Dito po, may maiksi po akong panalangin. Ano po? Ang sabi po rito, Ama sa langit, kilala mo ako sapagkat ikaw ang lumikha sa akin. Sinusuri mo ang aking puso dahil mahal mo ako at nais mong malaman ko rin ang tunay na kalagayan nito upang magkasama tayong lumakad sa landas ng kagalingan. Pinipili kong magtiwala na ang anumang ipapakita mo sa akin ay hindi upang hatulan ako, hindi upang baguhin ako ayon sa iyong plano ng kabanalan. Nais mo akong maging katulad mo mula sa loob ko, palabas hanggang kaya tinihiling ko, ipakita mo ang tunay na laman ng aking puso upang ako'y magbago at maghilom. Ano po? Ito po ang panalangin po ng ating pong Panginoon. Sabi nga po dito sa unang mga kronika 28:9, ganito po ang kanyang sinasabi rito. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama. Paglikuran mo siya ng buong puso at ng pusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng balak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya, ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Ang ganda po, no? Tuloy nga po, ang Diyos ng iyong Ama, ang paglilungkuran mo, ay ng buong puso ng kanyang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng laman po ng ating puso. Wala pong kaloob-laoban po ng ating puso ay nalalaman po ng ating Panginoon. Ano po? At sabi po rito sa Jeremiah 17:10, akong Panginoon ang sumisiyasap ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ang ganda po, no? Ito naman po kahapon sabi ni Mimi G, Mr. Mimi G, na sa 17:9, ito po ang karuktong niya po, yung po Jeremiah 17:10, kaya
napakaganda po ng ating pong mga naaaral. Duktong-duktong po ito ang ating pong binigay ng ating pong kapatid. Napakaganda nga po at tuloy nga po, una nga po, heart attack. At ito naman po ay magpa-examine na po tayo, magpagamot na po tayo. Umpisahan na po natin na suriin at saliksikin, ano ba yan, ang ating pong mga puso. At tunay nga po, ang nilalaman po ng ating mga puso lagi ay alam, batid po ng ating Panginoon. Tunay nga po, sabi nga po, magpa-exam, magpa-take up, ibig po sabihin, mag-umpisa ka na po. Dahil kung ikaw po may nararamdaman na hindi maganda sa iyong mga puso, ay magpagamot na po tayo sa ating Panginoon. At ganoon po ay gagamutin niya po ano man pong ating nilalaman po, anong pong problema, ano pong kaba, ano man pong sakit na nararamdaman po natin na yun. Dahil walang imposible po sa ating Panginoon. Andyan po siya na tunay na pag ikaw ay lumalapit, ay hindi ka po niya iindihan. I-share ko lang po nung minsan, isang araw, yung pong isang kapatiran po namin dito na magpapa-ultrasound daw po siya, pero kinakabahan po siya. Kinakabahan po siguro po siya, kaya ang pumunta po siya rito sa amin. Tinawag niya po yung anak ko. Sabi niya, "Brother, pare, samahan mo nga akong sa doktor, magpapa-ultrasound ako." Sabi niya. Talagang andun po yung kaba niya, talaga. Siyempre po, hindi niya po alam kung ano daw, kung anong klaseng sakit ang kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Ninenervyos po siya. Kaya ginawa po niya, tumawag po siya ng kasama para yung isip niya po siguro at ang kanyang puso ay maibsan ng kaba. Kaya po, sabi ko, lapit mo sa Panginoon, i-pray mo yan para mawala ang kaba dahil kasama mo ang Panginoon, sabi ko po sa kanya. At sabi ko po, pag-pray din kita kako na huwag namang kung anong iniisip mo ay na yung sakit ay hindi naman malala. Ano po? Kaya minsan po yung isipan po natin ay parang ano ba kahit ang naiisip po natin, ano kaya ang sakit ko, ano kaya ito, kabang-kaba ka po, ano, parang hindi ka na po mapakali, hindi niyo po alam kung anong gagawin niyo. Pag ganun po, pag magpapacheck up po tayo sa doktor, kaya ang maganda po, manalangin muna po tayo sa Panginoon upang tayo po samahan niya at tayo po ay magpa-check up. Kasama po niya, sabi nga po, andyan po ang Panginoon, sinasamahan kanya at inaalis niya po kung ano man pong kaba na nararamdaman sa ating mga puso. Kaya praise God po, dahil ito pong ating mga naaaral ay konektado na po at tayo magpasuri at magpagamot sa ating pong Panginoon. At tuloy nga pupurihin po ang Panginoon at yun lamang po, at sa Diyos po ang papuri at pinakamataas na papuri sa ating pong lahat. Salamat po at yun lamang po mga kapatid. At bago po ako magwakas, pasalamat po ulit ako sa ating Panginoon at sa Kanya pong paggabay sa atin sa umaga po ito. Amang Diyos, salamat po sa mga salita mo po na atin pong napagbulay-bulay sa umaga pong ito. Nawa o Diyos, magpasiyasap po kami ang bawat isa, ang aming mga puso. Gamutin mo po ano man pong nararamdaman po namin mga hindi na hindi maganda sa aming mga katawan. At kayo po ang pangunahin po namin na gamot at papagamot po kami ang aming pong mga sarili. Salamat po sa mga salitang na ibahagi ko po ngayon at salamat po sa mga narinig at mga nakarinig at mga nanood po sa umaga po ito. Salamat po o Diyos sa iyong mga salita at salamat po sa iyong mga kabutihan. Salamat po
Salamat sa iyong kaluwalhatian at kadakilaan sa umaga pong ito. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po, mga kapatid. Back to host. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Chang. Praise the Lord. Salamat po sa pagbahagi sa amin. Tayo po ngayon ay in-encourage ng Panginoon na tayo daw po ay magpa-examine. Kung kahapon ay heart attack, if you want na maiwasan ito, wag mangyari sa atin, tayo na po ay magpa-check up. Amen? Sabi nga ni Chang, magpapa-check up ka nga. Yung prescription naman ng doktor, hindi mo ginawa. Wala din pong ibig sabihin ito. Amen? So, kung nais po natin talaga na magbalik loob sa Panginoon, ano po? Umpisahan na po natin. At maging handa rin po tayo kasi hindi lahat na nagpapa-check up, hindi tanggap. Ay nako, magpapa-second opinion pa ako. Ayaw pa rin tanggapin, lilipat pa rin sa iba. Lilipat ng lilipat. Hanggang katulad dun sa napanood kong part ng commercial ng ano yan, ng mga series. Abay, lahat ng pinuntahan niyang doktor, pareho ang sinabi, yung pala bayad, yung doktor. Amen? Pero huwag kang mag-alala dahil si God hindi tayo dadayain. Ano po? Maging willing po tayo magpaayos, magpagaling, magpa-treatment. Dahil hindi po yan sa, God, search my heart, sabi nga ni Emily. Hindi po dahil sa hindi alam ng Panginoon. But it's us. It's us. Tayo po ang hindi nakakaalam kung anong tunay na laman ng ating puso. Kasi nadideceive tayo. Ano po? Nadideceive tayo ng mga sitwasyon, sa mga nakikita, nararanasan, naririnig. Ano po? Minsan kitang-kita na ayaw pang maniwala. Kasi we are deceived by our emotion. But I loved Him. Wow. But I like it. Bawal nga sa'yo yan. Hindi nga pwede sa'yo yan. Bakit ba pinagpipilitan mo? Kasi gusto natin. Di ngayon lang naman. Isang beses lang. Wag na po tayong makipagtalo kay God. At wag na natin i-open up na talaga natin ang tuluyan yan sa Panginoon. Wag na tayong magtago pa. Wag natin hayaan na may blemish ang ating mga puso. Umantsa o kahit na anumang scratch yan, wag na. It's time. It's time po kung yun yung makakatulong sa atin, bakit hindi natin gawin? Bakit siya ganito? Ayan, ang bilis natin mag-blame shift, no? Ang bilis natin maghanap ng iba. Siya nga, ganito, ganyan. Pareho ba kayo ng ugali? Pareho ba kayo ng taong involved sa paligid nyo? Kaya iba ang reaksyon. Kasi iba rin ang resulta dahil iba-iba yung mga kasama natin sa bahay at kapaligid natin. It will never have the same result because we have a different person within us, around us. Ano po? Kahit pa sinabihan mo yan ng, diba, sigawan mo yung asawa mo. Tahimik lang. Sigawan nga ni Kat yung asawa niya. Tahimik lang din. Hindi natin alam kung ano magiging resulta, di po ba? Kaya, iba-iba po talaga ng resulta. Kahit nga manahimik ka meron naman, kausapin mo ako. Nananahimik ka na nga dahil ayaw mo makipag-away. Sumagot ka, pinipilit ka pa nung sumagot, manahimik ka. Ay, naku po, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Sasagot ba ako o mananahimik ako? Kaya, tayo lamang po ang nakakaalam talaga. Sa totoo lang, meron tayong mga tinatago pa sa Panginoon. Hayaan natin na okay po ba pala yung sound ko? Kasi naka-low volume pala ako. Naririnig po ba ako? Ngayon ko lang naalala. Amen. Salamat po. Ang galing, no? Kahit wala palang sound ako dito. Kuhang-kuha ni capture na capture ni Jimmy yung aking boses. Amen. So, hayaan po natin na tayo ay magpa-examine sa Panginoon. Takot ka ba magpa-examine sa doktor? Sa doktor, takot ka po ba magpa-examine? Ayaw magpa-check up, may nararamdaman na ayaw. Bakit? Ayaw malaman ng katotohanan.
ayaw magpagaling kasi walang pera, ayaw pumunta doon. Minsan tinatamad lang no? O kaya parang wala lang talaga, neglect lang talaga, ano po. Pero sa totoo lang po, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na ipakita ang lahat ng laman ng puso natin sa Panginoon. Paano kung makita niya yung tinatago ko sa kasuluk-sulukan ng aking puso? May baul pala sa puso natin na pinagtataguan. Ano po? Ilabas na po natin yan. Kasi huwag nating hayaang mabulok sa kalooban ng ating mga puso. Sa totoo lang, mas madaling mag-open sa mga taong alam mo na hindi ka pagagalitan, uunawain ka, kakampihan ka pa. Di po ba? Kaya kahit gaano ka pangit, kahit gaano ka baho, kaya mong sabihin, kaya mong ipakita. Pero kapag kay God, ang hirap sabihin. Ang hirap sabihin. Good morning, Mimi Rose. Ayan po, no? Ang hirap sabihin sa Panginoon. Kasi akala natin, pagsasabihan tayo ni God na, araw-araw mo na lang hinihingi ng sorry yan Pati ba naman ngayon, hihingi mo pa rin ng sorry? Huwag ka mag-alala, kapatid. Kilala tayo ng Diyos bago pa man niya tayo tawagin. Alam na niya kung anong mangyayari sa atin. Alam na niya na yun ang magiging problema natin araw-araw. Yes, amen, sweetie. Siya lang ang kasagutan. Wala nang iba. Wala na pong ibang makakapag-heal sa atin. Cure daw po ay nanggagaling sa Panginoon lang. Wala nang iba. Our emotions, yung dala-dala natin, it will lightens. Lightens lang po yan kapag nai-open mo na. At least nai-confess ko na kay sister, kay brother. Nai-confess ko na, di ba? Pero alam ng Diyos na meron pa. Bakit sa kanya ka nag-confess? Kasi alam mo, doon magaan. Para magaan ng sentensya. May sentensya. Kasi kapag doon, herbal ang ibibigay sa akin. O, diba? Yung pinupulot lang dyan sa pag doon kasi putol agad ng kuko, diba? Yung mga may diabetes. Nako, hindi. Pag sa doktor, putol agad. Kasi nga, makukontaminate lahat. So, kailangan maputol dyan, diba? Kung hindi kakalat. Pag sinabing, hindi, doon na lang kay Chong. Kasi, tatapalan lang yan ng dahon ng Sometimes it works. Hindi natin alam, no po? Papatakan lang yan. Babad lang daw yan sa ganito at sa ganyan, di ba? Maligo lang daw ako ng pinagpakuluan ng maraming dahon. Iba't ibang klaseng dahon. Okay lang kung alam mo yung dahon. Kung yung dahon na naisama mo, may allergy ka. Hindi mo alam. Maganda rin naman po talaga. Hindi po ako against sa herbal, kasi talagang pro ako. Kumpara sa mga Kaya lang minsan merong mga bagay na talagang kailangan natin ng doktor. They are there for a reason. Kung si Dr. Lucas nga nandun di po ba? Hindi po yan kayang gamutin ng, sabi ni Paul, uminom ka ng alak. Sabi kay Timothy, gamot daw sa sakit ng sikmura. Kaya naman yung iba talagang laklak ang ginagawa Pero hindi po yung tiyan ng kanilang ginagamot. Nililimot. May gustong limutin, na hindi naman malimot-limot. Pagising, yun pa rin. Akala nila gamot sa sakit ng kanilang nararamdaman. O kaya akala nila pampalakas ng loob. Pag nawala naman ng espiritu ng alak, tsope pa rin. Hindi po ba? Kaya ayoko ng Christopher Tope ang nickname, Tope. May naging ex po ako, Tope. Tope. Christopher. Tsope. Pero, anyway, tanong natin ngayon, let's take a moment and realize, atin pong muni-munihin, dili-diliin. What are your fears in allowing God to reveal to you your heart? Wow. Ipamumukha sa atin, may salamin. Nakakagulat. Baka biglang, akala mo nakakita ng multo sa salamin. Yung pala, sarili lang yung nakita. Sariling mga karumihan. Pero alam niyo po ang kagandahan doon, kapag nakita natin yung pagkakamali natin, kaya nating ilapit sa Panginoon. Pag hindi mo alam yung sakit mo, hindi mo rin alam kung kanino kang espesyalista lalapit. Di po ba? Ang kagandahan na nga lang kay God, whatever, kahit na ano pa mang sakit ang meron tayo,
Nasa Kanya ang kasagutan. It's curable. Sasabihin sa'yo ni God, is there anything too hard for me, my child? O, diba? Nothing is hidden sa akin, to me. Nothing is hidden to me. Bakit ngayon ka pa nahihiyang mag-open sa akin yan? Na dapat matagal na, tingnan mo tuloy, may pas na, may nana na tuloy. Nararamdaman mo tuloy yung pain, nilalagnat ka. Hindi ka inaapoy sa pagsilbi ng Panginoon. Sa Panginoon, di ba? Inaapoy ka ng galit. O, di ba? Iba po ang resulta kapag wala sa Panginoon talaga. Kaya ano man yan na inaalala natin, let's open up to the Lord. And if you can't, marami po tayong mga kapatiran na maaari natin. Wag lang po sa mas, sa na alam mong magi-struggle din kapag binigyan mo ng ganyang problema, inopenan mo. Alam mo nang yun ang kahinaan niya, sa kanya mo pa i-open. Alam mo nang si pastor ay mahina, i-open mo pa. Pastor, napakahina ko sa pakikiapid. Ay, nako. Ay, di ba? Ay, dilagot na. Alam na this, di ba? Kaya, mag-open po tayo sa tama. Sa tamang panahon, sa tamang kinauukulan, po? And how can you choose to trust this examination is for your good? We can only trust God, alam po, para sa ating yang kabutihan. Kapag puro tapping shoulders, mabait din naman kaibigan yan. Pero yan, tawag yan? Konsentidor. Konsentidor na kaibigan yan. Kaya dun ka lumalapit, kasi kinukonsinti ka lang eh. Ay sis, okay lang yan. O dito pa sa kabila, tap mo para mamasahe na yun. Po? Sis, ayan, hayaan mo, darating din yung panahon, masasabi mo din yan. O kaya naman, sino yan? Awayan natin, suguri natin. Di po ba? Hanapin po natin, how can you choose to trust that this examination is for your good? Unang-una po, kapag nag-open ka, sasabihin sa'yo, let's pray. Let's ask or seek God's guidance. Yun. Kailangan talaga may leading ng Holy Spirit. Tapos pa, nai-open mo na. Sasabihin sa'yo, kausapin natin yung tao. Kaya naman, mas maganda, bago mo i-open, gusto mo yung taong involved kasama natin. Para hindi na paulit-ulit ang pag-open, o kaya naman, hindi na yung sinasabi sa'yo, ipapasa mo doon. Sigurado may bawas at dagdag dahil hindi po natin yan. At saka yung emosyon ng pagsabi niya, pagsabi ko, medyo iba minsan. Okay lang kung napapaganda. Kung napapasama. Di po ba? Kasi depende yan, the way we deliver words. Di po ba? At saka yung tono ng boses, yung choices of words. Di po ba? Iba yung matakaw sa malakas kumain eh. Di po ba? Iba yung magnanakaw sa, coveting, yung naghahangad, Di po ba? May mga choices of words tayong nagagamit. Kaya kapag nag-translate ka na mas malala yung salitang ginamit mo, na-stir up mo na yung galit. Di po ba? So, malalaman mo na yung kapatid mo ay talagang tunay na concern sa'yo. Kapag sinabi sa'yo ang katotohanan. Sis, habang maaga pa, sabihin mo na yan. Let's mag-pray na tayo sa Panginoon. At saka, alam niyo po, huwag kayo mag-open talaga sa alam mong madadamay din siya. Madadamay din siya. Po? O kaya naman, magiging burden din niya. So, mag-open na kayo dun sa dun sa dapat, po, sa kinauukulan. Lumapit ka na kaagad sa pulis, huwag dun sa kapitbahay. Hindi po ba? Yung kapitbahay, ang kukontakin niya, yung mga kontak din niya. O di lumalawak lang. Di pumunta na kaagad kayo sa pulis, meron kaming ganto ganyan. O di direkta. Po? Okay na, kailangan mo ng abogado ka agad. Hindi na yung kapitbahay ng tagapagtanggol. Amen? Baka sila pa mag-aaway, tapos after a week, kayo na magkabati, sila yung kaibigan mo. Kapitbahay mo, sila ang magkaaway pa rin. Diba? It always happens like that. Yung tinatranslate mo, nagtatranslate ka. Tapos yung, sila okay na. Tapos sa akin, hindi. Dahil ako yung nagtranslate sa akin na nagalit.
Di po ba? May ganun no? Aba, blinak na ako sa Facebook. Nag-translate lang naman ako Di ba? Ba't ko daw kasi translate? Yung pala yun. Ba't ko daw kasi translate? Ayan. So, nasaktan siya dahil close sila. Amen? Pero, ganun talaga. At least we did our part and it's for the glory of the Lord. Amen? Huwag lang po tayong, huwag lang po tayong matakot. Gusto niyo bang ma-heart attack? Ayaw, di ba? Traidor ang heart attack. So, umpisahan na po natin ngayon pa lang. Sabi ng Panginoon, I, the Lord, search the heart and test the mind. Tinitest talaga ang mind. Kasi, minsan, yung motivation natin, iba. Iba sa puso, iba yung nasa isipan. Masyadong tuso ang ating mga isipan. Ibang lumalabas sa bibig, sa tumatakbo sa ating isipan. Pero si God, alam niya ang laman ng ating puso. Amen? So, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Kaya niya po. Bunga daw po ng ating mga gawa. So, let us not be deceived and let us not deceive God kasi hindi naman po natin madadaya ang Panginoon. And let's take out all our fears. Harapin na po natin ang katotohanan. Harapin natin ang ating mga sarili. Harapin natin ito. Bibigyan tayo ni God ng mahiwagang salamin. Para makilala natin kung sino talaga tayo in and out. And sa harap ng mga tao o kaya naman nag-iisa tayo. Only God knows. And you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you. If you forsake him, he will cast you forever. So, hanapin po natin, ang lahat sa Panginoon lamang. Wag na sa ibang tao. Hanapin po talaga natin sa Kanya. Bago man tayo malaman natin na parang ang layo ng Diyos sa akin. Actually, tayong umalis. Like the prodigal son. Siya ang lumayo. Dala-dala niya ang biyaya. Kaya tayo rin po, no? Nabanggit ko nga kahapon, di po ba? Si Sis Cathy, umuwi siya ng Pilipinas, di po ba? Dala-dala niya. Hindi naman po siya talaga lumayo sa Panginoon, Kaya lang, kapag umuwi ka ng Pilipinas, malakas ka. Nakipaglaban ka. Pagbalik mo, duguan ka. Panalo ka man, pero duguan mahina. So ngayon, hindi mo naman mapipigil. May daily battle ka din dito. Talagang, yun po, manghihina ka pa rin. So we need others. We need prayers. We need, alam niyo po, kapag nararamdaman mo na gusto mong mag-isa, that's the moment you need someone. You need others. Nasabi ko din po yan kay Maria noon. Kasi si Maria din noon, may tendency din siya pag may problema. Talagang gusto niya magmuni-muni. Huwag kayo magmuni-muni. Tayo po ay magudi-gudi kasama ng mga kapatiran. Amen? Hallelujah. Huwag nating, huwag tayong makinig ng mga nakakalungkot. Kung hindi, tayo po ay magsaya. Umawit. Diba? Sabi ng Lord kay Sis Cathy, umawit ka. Diba? Mag-praise ka. Huwag naman yung wag na, napapaiyak pa ako. Diba? So, umawit tayo ng papuri sa Panginoon. Amen? Huwag na nating namnamin pa yung sakit. Kung hindi, hanapin na po natin ang solusyon. Amen? To God be all the glory po. Yes, I finished at 7 o'clock. 7:01. Yay! Pinalakpakan ako ni Sis Mary. You did it, my city. Maraming salamat po. Ayan. Para magkaroon tayo ng kunting sharing na naka-live. Amen. Sige po, sino po ang nais at may ibahagi at magdagdag habang tayo po ay may oras pa. And let's sip a cup of coffee. Salamat po sa nagbigay. Malunggay coffee. O, diba? May malunggay coffee po tayo. Opo. Ay, nasa kitchen yung aking papakita ko sana yung balot. Gagano ko. Malunggay coffee. Sige po, sino po ang nais magbahagi para sa karagdagan ngayon? Bago tayo ma-heart attack, tayo daw po ay magpa-examine na. At kanino tayo magpapa-examine? Kay Lord, ha? Huwag kayo magpa-examine sa iba. Amen. Amen.
Ayan. Amen. Holiday kasi sa amin na Labor Day. So, Wow. mawala na naman ako ng maaga. Like kahapon, kasi family. So, sinasamantal ako na magkakasama kami pagtanong nito si Jane. So, John, maraming salamat sa iyong mensahe ngayong araw na ito. Kung sa akin ay ito para sa ating lahat na habang tayo po ay may mga hininga pa at meron pa tayong chance na magpa-check up ng ating mga puso sa ating Panginoon Diyos, ay gawin na natin. Dahil hindi na natin ito magagawa kapag tayo patay na. Kapag ang puso natin ay hindi na tumitibok. Ibig sabihin, ito na po yung last chance natin while we are living. This is our last chance. Pag namatay na tayo, ano sunod doon? Judgment na. Doon pa ba tayo magpapacheck up ng puso? Ang na, dead bone na tayo. Hindi ba? Kaya, Hihintayin pa ba natin na, na malagutan tayo ng hininga? Kasi walang ganun, di ba? Pag nalagutan ka na ng hininga, wala na. Wala nang chance talaga. This is our last chance. This is our last days, di ba? Sabi. Kaya, mahirap po na i-cure natin yung sarili natin kasi we cannot do that. And also, kung hindi tayo magpapagamot ng ating puso sa Panginoon, paano tayo matatawag na isang yan lingkod kung matitigas ang ulo natin? Alam ko naman po minsan may mga panahon na kahit na malalim na tayo sa pananampalataya, umiiral pa rin yung yung pagka-eba natin Di ba, sige nga. Di ba, yung parang tinitest natin yung pasensya ni Lord Di po, alam ko po meron po tayong mga times na gano'n talagang may mga hindi pa tayong mga nabibitawan minsan or meron naman, yes, nabitawan na natin sa tulong ng ating Panginoong Diyos, yes, napagtagumpayan natin, thank you Holy Spirit, pero bumabalik kapag may naulit na ganung sitwasyon, so sabi nga po i-surrender daw po natin lahat sa Panginoon at siya daw po ang magtuturo sa atin. Ilapag na natin yung mga mabibigat na bagahe at sa Diyos lang daw po tayo mag-focus at gagaan po ang lahat. Alam ko po hindi po madali kasi kahit nga po sila Paul, hindi po ba mga apostol noon, ang dami kaya nilang mga pinagdaanan ng pagsubok. Minsan nagtatalo-talo pa sila sa harapan ng Panginoong Jesus. Kung sino muupo sa trono ni Jesus. Di po ba? Kaya, natural lang po na pagdaanan natin yung mga ganong sitwasyon dahil yung mga apostol na po na napakalaki ng pananampalatayang na pagdaanan nila, tayo pa kaya. So, kaya nga po nandiyan sa Bible kung paano nila napagtagumpayan yung laban at nandiyan din po sa Bible yung mga pangit na istorya, yung mga nagbunga ng consequences. Meron na tayong mga halimbawa. So, nasa atin ng choice. Yung pipiliin natin, yung napagtagumpayan o yung nakita natin na kwento na nauwi sa kamatayan. Mamili tayo. May mga halimbawa na tayo. Ang Bible, hindi yan naglilihim. Lahat, hindi yan nagtatago. Lahat inilantad ng Bible. Pangit na kwento, magandang kwento, nakakapigbigay ng encouragement na kwento, nakakatakot na kwento, bad example, good example, everything is in there. So, yun lang po. At habang may hininga, habang humihinga pa tayo may pulso pa, ay tayo magpa-check up sa ating Panginoon. Me time kasi mahalaga din. Me time, minsan hindi natin nakatitig sa sarili natin. Nakikita natin yung iba. May kasi time tumingin sa mamuna ng iba Pero yung sarili natin, diba, sabi nga, naalala ko yung sinabi ni Bobby na lagi niya sinasabi ko
ano po, na huwag kang mag-akala na matatag ka sa pananampalataya dahil baka bumagsak ka. Ibig sabihin, huwag tayong bumili sa sarili natin. Kala mo, matatag ka na, yun pala. Isang, di ba, bangga lang sa'yo, taog ka. So, we should always check our heart. Magpa-check up tayo sa ating Panginoon Diyos. Kasi siya lang po ang cure natin na walang bayad. Na hindi na natin kailangan magbayad kasi binayaran na niya ni Jesus Christ. So, yun lang po, and salamat po, and to God be all the glory. Amen po, amen. Amen, amen. Hallelujah. If you think you are standing firm, be careful that you do not fall. Prevention is better than cure. Sabi po yan sa 1 Corinthians 10:12. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Gawin natin ang version niya ay Tagalog. Ayan. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. 1 Corinthians 10:12. Amen? Ingatan po natin yan. So, we need daily. Kailangan po natin ng daily, kaya nga tayo dapat nagdi-daily devotion. Kaya maraming salamat. Meron tayong araw-araw, nagkakasama-sama tayo, nagpapalakasan, nagtutulungan. Kasi nga, katulad yan ng vitamin C, vitamin E, vitamin D na nagagastos ng katawan araw-araw. So, kailangan palitan. Kaya kapag ngayon, nagamit mo na yung shield of faith mo, naibaba mo dahil napagod ka na. O kinaumagahan, yes! Tayo na, taas na naman. Di po ba? Sabi ni Mimi G, examine our hearts and fix our eyes up above. Always po, lagi natin i-check kung ano ang dahilan. Ba't natin ito sasabihin? Ba't natin ito gagawin? What is my purpose? Ano ba? Para magpa-cute? Para magpakitang gilas? O para mag-please kay God? And always rely on His words. Wala na pong iba. Lagi po sa Kanya. Amen. Ayan na, nag-raise ng hand si Tita Lily. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning. Pastor. Pastor. Good morning po. Salamat po sa message ngayong araw na ito. Sa Panginoon po ang kapurihan po, siya ang nagbigay nito at salamat po sa pagbahagi. Tunay nga po, totoo yun. Yung magpasuri tayo lagi sa Panginoon. Search my heart, O Lord. Kasi hindi natin nadadaya na tayo. Bakit pa ganito lately? Nag-minute ulo ko. Bakit ba lately? Nag-dermid out na ako, may takot na. Kapag nakakaramdam na po tayo, mga mananampalataya, lapit agad kay God. At sabihin po natin, ako po mismo, kasi nararanasan ko po, kaya po ganito, ako po mismo, sarili ko po ang itinetestimony ko. Dahil yan po ay nararanasan ko. Bakit ba ganito na ang attitude ko? Bakit ba ganito na, dati naman, lagi akong nakakaunawa na ako, bakit ganito? May mga bagay na pumapasok sa isipan ko na nagdudulot sa akin ng kalungkutan sa puso ko. Search me, O Lord. Ano ba yung mga ginagawa ko, pinapapasok ko sa puso at isipan ko? Bakit lately ganito ako? At kapag inilapit ko natin sa Panginoon, siya po mismo ang magbibigay sa atin ng kasagutan. Ganun katulad mo kay King David po ba? Kasi lingid ng Diyos. Walang makakasabihan ni Sis Emily kanina. Walang lingid sa Diyos, walang hindi nakakalingid sa Diyos sa atin. Dahil siya naglikha sa atin. Kilalang kilala niya tayo. Kilalang kilala. Kaya wala po tayong maitatago sa Kanya, sa kapatiran, sa asawa, lahat. Sa nasa paligid natin, pwede nating maitago. Pwede tayong tumawa. Pwede tayo, pero sa likod ng nila, meron pala tayo nandito sa puso na nagdudugo na at nagningitim na at nang inuud na. Meron pala tayong mga tinatago. Alam ng Diyos, kaya bago pa man lang magkauud yan. Ako po sa sarili ko, naranasan ko po at nararanasan ko. Kaya po nasasabi ko yan. Hindi ko po kayo kilala, ang Diyos kilala ako. Kilala niya kung ano ang laman ng puso ko at pinagdadaanan ng spiritual ko. Kaya po, pag ganun pong nararamdaman ko, Lord, search me. Isinusuko ko po. Yun po yung pinaka ko.
panalangin at pagsuko sa Panginoon. Dahil kung ako lang po, nararamdaman ko yung restoration. Inaayos niya muli ang puso ko. Pinalilinis siya, dinadalisay, aayusin niya, ibabalik niya po tayo, i-restore niya tayo. Sa kung paano tayo niya inahon sa dating tayo. At yung puso na inayos niya, babaguhin niya po ito. Lang po tayo lagi. Hingi ng tawad. At andun po yung brokenness. Katulad doon ni King David, na magkasala siya. Talagang andun yung brokenness. Pag hingi ng tawad, bless the Lord of my soul, oh my soul. Ayun po yung inawit niya. Sabi niya, bless the Lord, oh my soul. Purihin ka ng aking kaluluwa. Dahil pag yan po ang sinabi natin sa Panginoon, nakikita ng Diyos ang ating pagpapakumbaba. Na isinusuko natin ang lahat ng kahinaan natin na hindi natin kaya sa sarili natin. Wala pong lingid, kaya Diyos ang nakakaalam sa atin, nakakakilala. Kaya paayos po tayo. Ano po ba yung inaano natin? Salvation po Salvation. Kung nais natin ngayon, binibigyan pa tayo ng chance, opportunity ng Panginoon. Sabi nga ni Sis Mary, binibigyan pa tayo. Magpagal na tayo, pagsumikapan na natin, na ilaban natin yung kalayaan na binigay sa atin, yung salvation po. Para saan po? Para din po sa ating mga kapatiran, sa ating mga mahal sa buhay, hindi para lang po sa sarili natin, for the purpose po, ni God. Kaya po, kung ano po yung nararamdaman natin ngayon, nararanasan natin ngayon, ano man po yan, at tanging Diyos na nakakaalam. Only God knows everything sa ating mga puso. Kaya ilapit po natin yan araw-araw. Dahil sabi nga sa 2 Corinthians, sabi ko kanina, sa 2 Corinthians po ba yun, na huwag tayong maging, tawag doon na, hindi na yung tayo ay akala natin matatag na tayo. Opo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Busy tayo sa mga gawain at lagi tayong nagsisimba, pero wag po tayo, lagi lang po tayong magpakumbaba sa Diyos na, Lord, araw-araw, gabayan mo ako at ingatan ang aking puso dahil pwedeng madaya ito. Madaya. Ingatan niyo po ako, guardiyahan tayo ng banal na espiritu dahil pwedeng hindi natin sa isang araw pwedeng matakilo at mag-fail. At sa pag-fail naman po natin, andyan ang Panginoon. God is always merciful. Napakaglaki ng grasya niya. Ibibigay niya sa atin ang kapatawaran. Magpakumbaba lang po tayo at lumapit sa Panginoon na isuko natin ang lahat ng ating kahinaan dahil ang Diyos ay tapat magpakailanman. Sabi kanina. Kaya salamat po sa Panginoon na patuloy na nagagabay, nag-iingat sa atin, nagpapala sa kabila ng ating mga kahinaan at ang Diyos ang patuloy na magpala sa bawat isa at magpalakas. Sana po, amen po. Purihin po ang salita ni Diyos sa araw na ito. Amen. 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 Hallelujah. Ayan na. Ito na si Brother Paz. Nag-open cam na. Ibig sabihin, may gustong sabihin. May nais ibahagi. Ayan po. Teka lang po ha. At i-mute ko. Morning po. Good morning po sa lahat po, Chang. Salamat po sa maganda pong mensahe. Chang Emily. The exam begin. Wow, magpapa-exam na nga po tayo. Meron na tayong examinations. Siyempre, na-doctor po natin ang Panginoon Diyos. So, mag-ano po ako sa 1 Chronicle, balik po ako sa verses po na binigay po sa atin ng Panginoon, no? Sa 1 Chronicle 28:9. So, nag-ano po sa akin dito, yung salitang kilalanin mo. Nabanggit po Nabanggit po ang kilalanin mo. So, sabi ko na pa, bakit hindi ba ito kilala ni King Solomon, ang Panginoon? Ba't nasabi niyang kilalanin mo? Kasi ang verse na po ito, in-encourage po ni King David, yung anak niya si Solomon, na to have a personal intimate relationship sa Panginoong Diyos. So, napatanong, bakit hindi ba ito kilala? So, binalikan ko yung verse 28, verse 7. Kung babasahin po ninyo, no? Kilala ni Solomon ang Panginoon, no? Kagaya nga, sinabi niya po dito, kagaya ng ginagawa niya ngayon. So, kilala na pala ni King Solomon, yung Panginoong Diyos. No, kilala niya na, sumusunod na nga po siya sa Panginoon, kilala na po niya. So, nasagot yung ano ko. So,
ito yung promise ni God kay King David sa anak niya, na if Solomon remain faithful po, no, kay God, matutupad po yung pangako po niya, no, yung paano po, kung paano po sumunod. Basta yung gusto po kasi ng Panginoon na maging remain faithful si Panginoon, si Solomon po sa kanya. So, yun po, no, so ano po yung aral po sa gustong turo po sa atin ng Panginoon, kilalanin pa natin siya lalo, na hindi ibig sabihin, kagaya po ni King Solomon, ano po, hindi na siya stranger, pero ang pag-iisip po kasi ng Panginoon, di ba, nakasulat po yan, hindi natin maarok. Naarok niyo po ba ang pag-iisip ng Panginoon? Kaya niyo po bang basahin? Di ba, hindi. So, kaya ini-encourage po ni King David, no, na to have a personal intimate relationship with God. Ano po? Kasi ang Panginoon po, kagaya nga po sa Jeremiah 17:10 na binigay po sa atin ni Chang Emily, ang pinag-aralan po niya, alam po niya yung personality po natin, yung spiritual gifts, kung ano yung mga pinapahalaga natin, lahat. Sabi nga po dito, He knows us better than we know ourselves. Grabe po, ano, kilala pa niya kung ano po yung, kilala niya. Kung ano yung tingin mo sa sarili natin ngayon, kung ano pa yung isip, mas grabe ang pagkakakilala po sa atin ng Panginoon. So, kagaya kasi minsan, unaware po tayo sa ating kasalanan. Kagaya po, ang binigay po nga dito, baby. Kagaya ng baby, di ba? Ang baby po, pag bagong newborn po yan. Nalala sila, di ba po? Pero after 3 months, andyan na, simula na yung nagaano na sila, di ba? After 3 months, di ba? Yung mga sanggol, di ba? Iyak na po yan sila, parang ano. Pero, unaware sila kasi baby. So, paano yan, no? Sa pagiging baby Christian pa ba tayo? Minsan, unaware pa ba tayo sa ating kasalanan? Kagaya po ng pag-aaral ni Kuya Pa sa Roma, di ba, kagabi po, nag-backflip po ako, na patay ka na talaga sa kasalanan. So, examine po natin, baby Christian ka pa ba? But unaware ka na minsan sa kasalanan mo? No? So, hindi naman po sinasabi kasi ang pag-isip po ng pagiging Christian na minsan, okay lang naman magkasala kasi, ano po, no? Hindi ano naman, patatawanan ako ng Panginoon. So, kagaya po ng baby, that's why, we need to ask God. Sabi nga po sa Psalms 139:3, kasi unaware po tayo sa ating kasalanan, kaya gusto ng Panginoon na search me, O Lord, no? Kasi hindi nga natin alam search me, O Lord, sa kagaya nga po sa sinabi sa 139:3, no? Mapasuriin mo ako, Panginoon, hindi ko po, unaware po ako sa pagkakasala ko. Hindi po, no? So, magpasuri po sa atin, number 1 na doktor, kundi ang Panginoon, no? Alam po niya paano tayo, kilala po niya tayo, more than we know ourselves. Kailangan po, salamat po sa mensahe po, Chang Emily, sa lahat po sa mga insights na practice naman. God bless po. Salamat po. Thank you, Sis Karen. Go ahead, Pastor. Ikaw na po, Pastor. Amen, opo. Salamat po, Chan, sa isang napakagandang mensahe. Sister Karen Joy at saka Sister Lily, no? Salamat po sa inyong mga insight. Puro po yung pagpapaalala sa atin na talagang hindi natin alam, minsan nagkakamali na pala tayo, kala natin tama pa rin. No? Tayo kasi ang mga creation ng Diyos na nakakaalam sa tama at mali, subalit kung minsan sa sobrang tama na natin, hindi natin namamalayan, mali na pala. Meron pa akong kwento na isi-share sa inyo, no? Meron pong isang tao na nakabili ng bagong sasakyan, brand new car. And then, nagpatakbo na siya kasama ang mister niya. Dinis-drive na nila. Biglang nasira ang sasakyan. Biglang kuminto. Ayaw nang umandar. So, madalas ang ginagawa ng mga mekaniko, lalo na si Chong, no? Mga driver, bubuksan agad ang hood. Binuksan niya ang hood, tinignan niya, ayos niya, ayaw niya mapaandar. And then may nakadaan sa kanila na mga stranger. Una, ang dumaan, kaibigan. Tinulungan siya, hindi na paandar.
Tapos may stranger, may mga ano, marami na ang tumulong. Kasi bagong-bago to, bakit ayaw na umandar? And then merong isa, hindi nila mapaandar talaga. And then meron pong isang dumating, matanda na, sabi, pwede bang tignan? Sabi naman nung may-ari na medyo hambog. Hindi, huwag na, kasi hindi mo kaya yan. Kasi, ang engineer dito na kasama ko, kaibigan ko, hindi nga niya napaandar. Talagang nagsayang lang ako ng pera sa sasakyan na ito. Sabi niya, kung papayagan niyo po, titignan ko lang. Ikaw, sige, bahala ka. So, kumuha ng screwdriver, kumuha ng pliers yung matanda. Meron siyang kinalikot doon, tapos sabi niya, sige, subukan mong paandarin. Pagpaandar, biglang umandar, oh. Hulo, namangha silang lahat. Tapos, sige po, umalis na agad yung matanda. Sabi nung mayabang na may-ari na sasakyan, sandali lang, sir, sino po ba kayo? Ay, ako nga pala si Henry Ford. Ako po ang gumawa ng sasakyan mo. Kaya alam ko. Amen? Minsan kasi, akala natin, ang makakatulong sa atin yung engineer. Minsan kasi, ang akala natin, ang makakatulong sa atin ang lawyer, yung mga magagaling. Pero hindi po eh. Ano ang sabi ng Diyos? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Nung umpisa pa lang, kasama na ng Diyos ang salita. Through Him, all things were made. Kaya kapatid, minsan nasisiraan tayo sa daan. At ang pinapasuri natin, abogado kasi magaling mag-advise, engineer kasi magaling mag-ayos, pero hindi natin napapasuri sa gumawa sa atin. Kaya ang ganda ng sinabi ng mensahe ngayong umaga. So kanino po tayo lalapit? Sa gumawa sa atin. Papasuri tayo sa Kanya. Di ba? In the beginning was the Word. Ang salita. Sa umpisa pa lang, ang salita na eh. And the Word was with God. At ang salita, kasama na ng Diyos. At ang salita ay ang Diyos. So itong Biblia po, iyan po ang the best manual natin. Kapag ikaw ay walang pambayad bukas, basahin mo lang ang Biblia. Kapag ikaw ay walang pamasahe, walang pang gasolina bukas, basahin mo lang ang Biblia. Tuturuan kang maglakad. Makakarating ka doon, maglakad ka. Hindi biro. Ituturo sa iyo ang pamamaraan para ka rating doon. Hindi puro lang kaginhawaan, no? Through Him, all things were made. Sa pamamagitan niya, nagawa ang lahat eh. Without Him, nothing was made that has been made. So, ibig sabihin, lahat talaga alam ng Diyos. Nais pa ba nating malaman kung ano ang sinabi ng banal na salita patungkol kay Panginoong Jesucristo? Colossians 1:16-17, no? For in Him all things were created. Dahil sa pamamagitan niya, ang lahat ay nalikha. Things in heaven and things on earth. Ang makita at ang hindi nakikita. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Ibig sabihin, lahat tayo nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. He is before all things and in Him all things hold together. Ibig sabihin, dahil sa Kanya, sa pamamagitan niya, magkaroon ng pagkakaisa. All things hold together. So, para tayong mga sasakyan na minsan tumitirik na lamang sa daan. At minsan titignan tayo ng ating mga kaibigan, ano bang sira mo? Minsan nagpapatingin tayo sa doktor, hindi naman po mali, pero nababago ba ng doktor ang iyong ugali? Hindi nababago ng sakit ang ating ugali. Sino nagbigay ng sakit? Diba? Ang pagdidisiplina ng Diyos. Pagagalingin ka ng doktor, pero hindi pagagalingin ang ugali mo, mayabang ka pa rin pagkatapos, lalo na kung gumaling ka na. Pero kapag ang Diyos ang nagpagaling sa'yo, pati yabang mo, tanggal. Pati pagmamataas mo, tanggal. Pati pagkamaldita mo, tanggal. Pati pagkasakit mo, tanggal. Lahat tanggal. Kasi bagong nilalang ka na, kasi ang Diyos ang nagsuri sa puso. Ang Diyos, alam niya lahat eh. Pati yung mga
nakatagong dumi, nakatagong libag yan sa puso mo. Nakikita yan ng Diyos. Kaya kapag nagpaayos tayo sa Diyos, brand new ka na ulit. Para kang bagong overhaul. Amen? Yun lang po. Marami pong salamat. Ang Diyos ang gumamot, kaya lahat tanggal yan. Amen. 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 Opo. Salamat po. Marami po. To God be all the glory. Amen, amen. Hallelujah. Kaya kung ano ang kailangan, lumapit sa tamang kinauukulan. Kapag puso ang problema, huwag kang lumapit sa iba. Sa Diyos magpasuri. Sapagkat siya lang po talaga. Totoo po yun sinabi ni Brother Paz, no? Kapag may sakit ka, tingnan mo, no? Nababagong ugali. Kaya alam natin kaya nga sabi ni Ate Lily, di ba, alam niya bakit siya magagalitin, alam niya bakit ganito siya, kasi alam niya meron something sa puso niya. Kaya tayo kapag napaka overthinking, o kaya naman ay si kapatid yung sinabi niya sa akin ito, ay si ganito ganyan, ay yung katrabaho ko, ay yung kaibigan ko, parang nakakapag-isip na tayo, ano ba meron sa akin, bakit ba ako ganito mag-isip? Ano po? Mag-self-check na po tayo at magpasuri na tayo sa Panginoon dahil sigurado it will lead us to something. Amen? Ayan. Ito po, sino si Mai? Magandang gabi po. Sino si Mai? Ngayon ko lang nakita yung pangalan niya. Nagpalit na ba si Maisel? Maisel Tani? Ikaw po ba yan? Mai Tama po ba? Magandang umaga po, Sis Mai. Welcome po sa Homie Christ Church Morning Devo. Ayan. Si Ate Lily ay nakapayong. Nakapandong. Mainit ba dyan? Naglalakad na siya papunta sa papasok. Amen po. Salamat po sa nag-invite sa'yo, Sis Mai. Kung hindi man po ikaw si Sis Maisel, maraming salamat po sa sa pagdalo. Andito rin si Mimi Ana. Bakit hindi ko naka 6 plus pala doon. Ayan. Ay, nagsasalita si Ate Lily. Ayan, nag-raise ng hand si Pag ako po nagsasalita, naka-mute kayo sa akin. Shuhan. Kaya kahit nagsasalita, nakikita ko lang parang gumaganon si Ate Lily nagsasalita. Ayan. Sige po. Mag-mute ako, ha. Bigyan niyo po ako ng cue kasi hindi ko kayo naririnig, ha. Ako muna. Teka. Hello po. Nadidinig ba ako? Parang mga delay kasi ang mga... Rinig na rinig. Rinig na rinig. Ikaw Kuya Pas, dinig na dinig mo pero sila, yung iba, delay ang mga sagot. Naririnig ka namin. Pati yung ganda mo, kitang-kita namin. Amen. Opo. Ganito po, sa akin din po, alam mo, eto po, lagi nga, kagaya nga po ng topic natin. Salamat, Chang, sa ating magandang mensahe ngayong umaga. Tulay na kailangan po talagang suriin ng mabuti ang ating puso. Ito po talagang, ang nakakaalam na nito ay talagang tayo. Aminin man natin to sa Panginoon o hindi, alam niya yan. Kaya dapat ma-realize natin sa sarili natin na ito ba dapat ba nating panatilihin sa ating puso, sa ating isip. Pero hindi po ito nararapat dahil alam natin yan. So dapat talaga pong magpaka-humble tayo, magpasuri. Lagi, hindi lang sa isang linggo, isang beses, kundi araw-araw. Araw-araw, bago matulog, paggising. Kasi yung human nature natin, ganyan na lang talaga karupok. Pero dapat po talaga tayong magpaka-humble, magpakatotoo sa ating Panginoon. At yan po kapag alam natin na something may mali, parang kapag po ang ating puso talagang nakikita natin or napapansin natin na malalaman po natin yan
nakalihis sa salita ng Panginoon. Nakalihis sa kagustuhan ng Panginoon. Ano ba ang ating Panginoon? Di po ba't pag-ibig, pangunawa, at habag, at pagkalinga? So, yung mga salitang yon na narinig na natin, nalaman na natin sa tinagal-tagal na ating panahon, ay yan hindi pa natin na-compare sa kabaliktaran ng salita ng Panginoon. Talagang kailangan po talaga natin magpakadurog ng ating puso, magpasuri talaga, lumapit talaga sa Panginoon, at lagi po nating isambit sa ating bibig sa ating Panginoon na, Lord, ganito po ako kasama, ganito po yung nararamdaman kong mali, ganito po yun, hindi po ito nararapat. Sa halip, itanggalin po natin yun at manatiling sumiksik sa salita ng Panginoon, sumiksik sa presensya ng Panginoon, at humingi po tayo ng talagang habag, dahil kailangan natin ng habag ng Panginoon, dahil kilala niya tayo. Bago pa natin ito isambit sa ating bibig, alam na niya ang dumi natin, alam na niya ang laman ng ating puso, kung paano tayo nagkakasala sa isip, sa puso, sa kapwa natin. Ito man ay struggle natin sa anak, sa asawa, sa kaibigan, sa katrabaho, lahat po yan ay talagang mga mabigat na sarisaring pag-uugali na masama na hindi po talaga naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya po talagang tayo po kumanda sa sang-ayon sa ating Panginoon, sa ating mga confession, sa ating mga pagpapasuri sa Panginoon. Talagang tayo po maging boldly magsalita sa Panginoon kung ano po yung ating nararamdaman at yung ano po yung laman. Ano pong laman na meron tayo sa ating puso. Talagang ipalinis, ipagaling. So, ang kagalingan po natin ang kagalingan po natin ay ang salita ng Panginoon na makakapagpalinis at makakapagpabago sa atin. Ang mga salita niya at ang mga payo na nanggagaling sa mga kapatiran din na lalo natin righteous din, pero syempre according po talaga sa Bible. At pero pinaka-the best na po talaga ang salita ng Panginoon, kung anong sinasabi ng Biblia at ano ang mga utos niya. Yan po talaga makakapagpagaling sa atin, at makikita po natin na talagang ito mabisa at may apply natin sa ating mga kapaligiran, sa ating anak, sa magulang, sa kapatid, sa kasama sa trabaho. Magagamit po natin. Malaking pakinabang po talaga na tayo magpagaling at gamitin natin na ang Panginoon ay pag-ibig. Kaya kailangan ang manatili din po sa puso natin ay laging pag-ibig. Although talagang may time na napapaganong ka talaga dahil sa tindi po ng nararanasan natin, may pagkakataong matindi po ng nararanasan natin. Kaya to God be all the glory. Salamat po, Chang. Salamat po, Sis Mary, Pastor Ramil, at saka sino pa nga ba? Sis Karen, sa mga naging message niyo po. At yan po din ang aking isang masasabi na talagang magpaka-pure po tayo ng ating puso. Dahil kahit ito itago natin, hindi po ito nakalilihim sa Panginoon. Hindi. Kaya't magpag-guide, magpahingi tayo ng wisdom, magpaturo po tayo palagi sa ating Panginoon Jesus. In Jesus' name po, amen and amen. Back to you, host. Salamat sa iyo, Sis Maria, sa inside mo. Baka nawalan ng signal, hindi naman po, nadinig po kayo lahat. Narinig po ako. Narinig. Narinig natin. Ay, bababa na ako dito sa akong service. Pero, alam niyo po, napakaganda. Isang encouragement po ito sa akin. At salita ng Panginoon talaga. Linig niya. Kaya nga po, kung may sakit tayo, example ko po lagi ang sa buhay ko. Ano po, yung sa asawa ko, sa narinig ko din po sa sinabi ng mga minsan. Arigato,
sa mga insight ko, tinatawag din sinabi ni Brother pa, yung kung may sakit ka, di ba po ba, may sakit ka sa puso, kung may sakit tayo sa physical natin, wala na pupunta tayo sa doktor, dito ba? Pupuntahan natin yan. Kung may sakit tayo sa spiritual, kailangan natin lapitan yan. Kahit nga po sa physical, sigad pa rin po ang nilalapitan natin. Kasi ang ating great healer, sa mga alam natin sa great healer natin, sa makapagpagalit, instrument lamang. Yung mga doktor dito, natigyan na ng jeepney dyan, para makapagpagalit. Sila ang mga yung po alam niyo po sa asawa ko, example ko lang tayo, sa katingang siya ng LAD, sa to talaga, gumagawa ng paraan sa sakit niya, tinatapalan lang yun kung ano-ano mga sugat niya, lumalala po. At yung mga bagay na bawal, yun ginagawa niya. Dito, sa nakikita ko, sabi nga, hindi siya lumalapit. Yung mga dapat na lumapit niya, meron ko talagang tao, basta tulad ko sa akin, minsan dumadaan, merong mga tao na matigas ng ulo, na ayaw magpagaling, ayaw lumapit sa Panginoon para mapagaling po ma-restore agad yung, ba, pag pumunta tayo na ano ko yung sabi ni Brother Pat na, sabi ko ba, yung pamapagaling ba yung karakter mo? Kung alam mo na ang puso mo, lagi lang, yung karakter mo, spiritual mo ang may problema, pupuntahan mo ba ang doktor? Hindi mo ba, lalapit tayo sa sino, lumita sa atin, nalimitahan ng puso natin, at katawang pandupa natin. Hindi mo yung lalapitan natin. Ito yung pagkilala sa Panginoon po. Pagkilalaman natin kung sino ang lumita sa atin, at sino yung nagpalaya sa atin. Pag nalaman po natin, siya rin ang magpapalaya. Saka ang nararanasan natin ngayon, dumudugo na yung puso mo sa sitwasyon niya, sabi ng Sis Maria, pinipigil ko ang sarili ko sa kanya. Yung pagpipigil, gusto ka nang i-provoke na sitwasyon, hindi dahil sa habang mo, sa andun yung pagtitiwala mo na siya ang mag-control yung emotion mo at nararanasan ito na, hindi ko Lord, sabi mo nga, huwag mo patulan, makinig mo, kasi yung andun po yung puso mo na handa ibigay sa Diyos ang lahat ng emotion mo, nararanasan ko po yun, at ang hirap, pero sa tulong ko na ba nag-experience ko talaga po. Kung sa akin lang, hindi natin kaya. Yung ang hirap na ng sitwasyon. Pero, mapagaling Lord, mapagaling Lord. Ang hirap, nasasatal ako. Hindi mo na sabihin na, pwede ka na kong magsalita na, ano ka ba? Tumigil ka na. Natataanan mo yung pinabiwala po, sabi ko, yung sugat mo, kapag pinapalan mo na sa lumpa, lalala yan. Maaaring maputol ang paa mo, naputulang ka na ng dalugin. Pero ang sasabihin niya, wala, ang tatalitan yan, buhay ko. Sagutin ka na gano'n, Lord. Nagbabigyan ako ng wisdom, ay pang-magsalita, kaya pangalaman ko yun. Ano po ba yung tulong ni emotion? I-control ng Panginoon yung emotion mo, para yung bibig mo, hindi ka na makapagsalita ng hindi maganda, hindi ka malamin. Ano po, yung pagiging malaya, sakalabi nga po, nakikinig ako dahil paslo. Yung pagiging malaya, nakipag-isa na tayo sa Kristo. Pinalaya na tayo ng Diyos, yung pag-iisa na pag-iisip. At puso natin, si Kristo na ang tutulong na dito sa buhay natin. Siya na, kaya sa bawat sitwasyon, sa bawat sakit ng puso natin, kapag siya ang nakatulong na dito, siya na po yung nakikita natin, ang bilin yung habag natin sa kanyang doon. Yung habag at awa mo sa sitwasyon, kung kailangan kita, yun po, yung puso na hinahabag natin, na mamuhay na malaya palagi. Kasi Lord, kung ako man ay nagkakasala sa isip sa gawa, tulungan niyo ako. Lapit na. Yun po yung mga kaya patuloy lang po tayo dahil marami po tayong mga pagsubok. Hindi po natin alam nyo po about ito sa atin may pagsubok sa pamilya. Ang asawa ko, nakikita ko sa may mga may sakit. Ano po, asawa ko po, inisang ko ito, yung mag-isang ko sa iba. Para nakita ko sa mga katigasan ng ulo yung mga bawal. Kaya sila lumalala, napapahamak. Nung hindi ko sa spiritual natin, kaya pinay ko sa spiritual, kapag tayo nagnasigan, at sa iba tayo malapit sa pagsubok natin, gumagawa tayo ng ibang paraan para magkakasunod naman natin sa anak, kaibigan, din tayo hindi natin, din tayo sa anak, sa lahat ng bagay magpapakasaya at mawala akong pagsubok. Tulong ako ito. Pero hindi ko. Kaya po, kahit na namin pala tayo na mag-susunod tayo, ipag-isahin tayo, sa kanya po tayo lumapit dahil hindi sa kanya ang lahat ng pagsubok sa buhay natin. Lalo na po yung ating puso. Sila ng sila na. Kailan po,
Salamat po. Diba? Praise God po. Hindi po, sino pa yung nais na mag-share at itisbihan at hindi ko yata makapag-ano. Sino pa po nais. Salamat po, Brother Pat, at sa mga nagbahagi po si Sis Margaret, si Sis Annalyn. At laban lang po tayo sa Sis Dati mga puso para laging dalhin sa araw-araw dadalhin tayo. Sa Sis Karen John, Sis Annalyn, Sis Janet, for always. Saan po yung manalangin? Sis Janet, ano po? May mag-share pa po ba? Mananalangin? Tayo. Sabi po, bago po tayo, manalangin po tayo. Mga kapatid, kasi pa po, may pakabita po. Kaya na lang po dito. Sis Janet. Hindi ba kapatid? Sis Janet. Sige po. Tayo po manalangin. Hallelujah. Hallelujah po. Ang Lord, 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 Diyos, ito kami, maraming magpapari. Nasa lahat ng tao. Ang lahat ng dito sa rin. Hindi ko pagkakalilang ibigay mo sa bahay dito sa amin. Napakaroon ng dito sa rin. Hindi mamuhay sa tayo. Napamuhay na po ito yung ito dito na po yung Lord, thank you so much. For the opportunity na hindi ako nakaroon sa mga Thank you, Lord, for everything. Sinagasin sa mga sa aming mga kapatiran, patuloy na nagpapagay, maulit ako. Nagugutong sa yung salita, Lord, you are here. Search our heart, Lord. Kilala mo ba ito sa amin, Lord? Kilala mo, alam mo ang aming puso. Lord, alam mo sa puso, alam mo ito sa amin. Pero sa Lord, kung meron ng sisay, ang alam mo, Lord, yung Nandito kami nakakagawa. Hindi tumama. Sinusuko ang aming pag-iisip, ang aming buhay, ang aming puso para sa iyo. Salamat po, Panginoon. Gawain itong ilagay mo, Panginoon. Pagkakitan po sa buhay ni aming kapatid at Kristiano. Lord, patuloy mo kayo nag-iyakan agad ang aming kapatid at Kristiano. Dami sa pagsugo. Salamat po, God, sa iyong salita. Na nagbibigay ang kahit para sa natin isang tumayo sa mga salamat sa ligaya. At ito ang nagpapatibay sa kanya para ipagpatuloy ko ay yung nais mo sa buhay niya. At sa akin mo. Patuloy mo kami sa iyong kahalian Lord. Huwag mo kami hayaan mo ala pa. Huwag mo hayaan kami maging mayabang sa kung anong meron kami naman. Matibay ang ito. Karunungan at buhay. Kung kami nag-ipagpitas sa lahat ng oras, O God. At ihayag namin ito, O God, katulad ng iyong purpose, O God. Pinili mo kami mga narito, ang iyong mga anak ng Lord. Batid mo, O God, kung sino, O God. At kilala mo ang bawat isa sa amin. Kung sino sumusunod at hindi sumusunod, Panginoon. Lord, isinusurrender po ang aming buhay, O God. Ang puso, isipan, O God, muli sa mga nanonood sa online, O God. Sinusuko po namin sa iyo, Panginoon, na ang iyong salita, O God, tuminong sa aming puso. At ikaw, Holy Spirit, ang tumulong sa amin upang ito'y maging mapatutuhanan sa amin, O God. Tulungan mo kami. Dilid mo kami, guide mo kami. At ikaw po, O God, ang maglabay sa amin, sa aming pag-aaral. Ito po, Panginoon, ang bawat salitang ihahayag mo sa araw-araw, umaga, gabi ng mga pag-aaral. At ang mga gagamitin mo, Panginoon, O God, na nagpapahayag. Bibigyan ko ng wisdom, O God. Holy Spirit, ikaw po, kumilog upang yung salita ay dumali sa aming mga ugat. Pumunta sa aming mga puso. O God, upang ito, Panginoon, magkaroon ng bunga at maging malago ito, Panginoon. Malago, Panginoon, at ibig mo. Kapag malago ang aming puso, ang ibig mo, magagawa namin mga bagay na imposible, Panginoon.
Ang posibleng mahagila mo sa ibig-ibig. Pagagawa namin tubulong sa mga tao hindi na magkakasama. Dahil ikaw, Panginoon, namatay ka sa krus. Makasalanan pa kami. Hinili mo na kami. Minahal mo na kami. Tinatawag mo na kami. Ganun din po kami. Magkaroon kami ng pusong katulad ng Jesus Christ. Magmahal. Magmahal. At ipahayag ang pag-ibig mo sa kanila. At kami mga pinili mo, kami mga minamahal mo na kami. Inihayagan mo ng salita. Inidras mo sa amin ng salita. Upang ihayag ito. Ipadama sa kanila ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, give us wisdom every day, Lord. At turuan mo kami araw-araw. Ikain mo kami araw-araw. Ayusin mo kami araw-araw. At paligin mo kami sa iba na ito. Salamat po, God. At sa bawat isa po na narito at makinig sa online at sa gawain ito, Panginoon, at sa ibig sa lahat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, at nagbahagi at mga tumayo ngayong araw, Panginoon. At sa mga erag namin, Panginoon, sa araw nito, we will ask, O God, ikaw maitaas, ikaw mapapalihan. At ang lagi namin, nasa puso namin yung purpose mo, God, saan mo kami gagawin. Ang yung puso namin na, manghayagan sila. Maipadama sa kanila ang iyong kapangyarihan na ipinadama mo sa amin, pinakita mo sa amin ang makapangyarihan gawa mo, Panginoon. Nagano mo kami inahon sa dilim at ngayon nasa liwanag kami, Panginoon, namumuhay sa grasya mo, Panginoon, na kahit may matinding pagsubok na pagtatagumpayan dahil sa iyong pagpili sa cross ng Kalbaryo, O God. Kaya salamat, O God, sa pagpili mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming pamilya, naniniwala, umaasa, nagtitiwala kami na ikaw ang pagpilo sa aming mga anak, O God, ng ilang magandang sitwasyon nila, ng mga pagsubok ng sila, Lord. Tulungan niyo po sila, Panginoon, ng mga anak namin na nasa pagsubok, Panginoon. Ikaw ang kumilang kami mga magulang na nagsusumamo, nagmamakaawa, kung paano mo kami inahon, paano mo kami minahal, paano mo kami, O God, pinadama sa aming ang pangyarihan mo, ganun din ang gagawin mo sa aming mga anak, sa aming mga asawa, O God, sa aming mga kaibigan, sa lahat, O God, na naghahanap ng liwanag, O God. Lord, ihalo mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng kakayanan to share your word and love, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. Ikaw mapapurihan, O God. Salamat, O God. Salamat ng marami. Forgive us, O Lord, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, na nag-lean kami sa sarili namin, sa isipan, sa aming lakas, O God, na inuna namin tabunan ng ibang tao para kami doon kami, O God, magsalita, sabihin ng aming mga problema, sabihin upang kami, O God, ay mabigyan lamang ng solusyon na pansamantala. Patawarin mo kami, Panginoon, ang mga salita namin na hindi naayon sa iyong kalooban. Forgive us, O Lord God. At ang aming mga plano, hindi namin sa iyo, O God, na isalubuni, O God, kundi sa sarili namin lakas, sarili namin kagustuhan. Forgive us, O Lord God, sa iyo ang kapulihan, O God. Ikaw ang maitaas. Salamat, O God, muli. Salamat ang marami at sa lahat sa katira. In Jesus' name, we pray, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. 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 Thank you, Ate Lily. Sige po. Sige po po. Thank you. Ayan, maraming salamat po. Pasensya na po, nasa kitchen ako kanina, sa live ako nanonood during Sis Maria's testimony. Testimony sharing. Maraming salamat po. Ayan. Na-closing prayer na tayo ni Ate Lily. Maraming salamat po. Maraming salamat sa dami ng natutunan, sa daming realization ngayong umaga. At tunay nga po, manatili nawa ito. Wag lamang sa isip, sa salita, kung hindi may apply natin sa ating buhay. At the end of the day, tayo naman salvation is individual. Wala rin naman tayong madadaya, kundi sarili lang din natin, malalaman lang natin ito sa huli. Amen po. Kaya tayo po ay magpasuri sa Diyos. Huwag tayong magpaganda ng image sa tao. Huwag tayong magpretend. Ang pinakamahalaga sa lahat, kung ano ang tingin ng Diyos sa atin. At ang kabugagandahan yan, hindi mahalaga yung nakaraan at yung ngayon hanggang sa patuloy tayong nagkakamali. Ang mahalaga ay yung patuloy tayong kumakapit kay Jesucristo. Because of Him,
We are His righteousness. Amen. Because of Jesus. Wala po dahil sa atin, wala po sa ginawa natin, wala sa achievements, wala sa pag-alay natin ng oras, panahon, at lahat ng mga pagpapagal natin. Lahat po yan may merit, pero hindi yan ang dahilan. Ang dahilan kung bakit tayo righteousness sa tingin ng Panginoon is because of Jesus. At nawa po yung salvation na hawak natin ngayon ay tunay nga pong maingatan natin hanggang sa huli. Sabi nga ni Brother Paz, ano sinabi niya? It doesn't matter how faithful we've started. Ang mahalaga, yung makarating tayo, victorious tayo hanggang sa huli. Amen po. Tunay nga po na ang victorious ay yung nakakatagal hanggang sa huli. Hindi yung nag-give up, hindi yung nagtatalo, tapos mamaya galit na, o kaya naman wala na, nawala na sa katwiran, nadala na ng galit, ayun na po. Basta hanggang sa huli po. And the winner takes it all. Hanggang sa huli po tayo sama-sama, wag po tayong magpadaya sa kaaway, wag tayong magpadaya sa ating mga emosyon. Ano po? Always rely on God. Always magpasuri sa Panginoon. At sa kahit po sa sa lahat ng bagay, si Taning kasi tuso talaga eh. Lahat, kahit na talagang pati sa insight natin, sa sharing natin, talagang hindi niya talaga tayo tatantanan. Kaya, kung meron tayo, nais niyang nakawin. Kaya, lagi po siyang nandyan, like a roaring lion. So, let's be sober and be vigilant po. Ayan, maraming salamat sa mga nag-share. At sa mga nauna na po natin mga kapatiran, salamat at may time ngayon sila, Sweetie, magkakasama sila ngayon magdi-dinner. And kay Mimi G, talo na daw ng kanya, talo na ng earphone niya, talo na yung earphone niya ng lakas ng TV, po. And sa mga sharing po, Brother Paz, Sis Maria, Sis Kat, sa prayer, sa bawat isa na nandito, Chang, Emily, maraming salamat. Feel namin ang iyong pag-share. Umpisa pa lang, talagang ramdam na ramdam ang inyong, I know. Okay. Maraming salamat po. Ayan. Sa may mga time pa po, we can share. We can encourage one another. Hanggang po, andito pala si Ma'am Shirby Saan yung salamin ko, naiwan ko sa kitchen. Si Ma'am Shirby, si Mimi Rose, nakita ko kanina, po. Ayan. Maraming salamat po. Yung nagbabad kagabi, di narinig nyo sana yung sharing ni Ma'am Shirby. Kaya yung mga nagbababad po, meron pang huling blessing. Amen. So, maraming salamat po. Ayan. Thank you po. Ayan. Sis Eden, God bless po sa palaging kasama ka namin kahit sa online. Di mo namin narinig ang tinig mo, pero ang presensya mo ay damang-dama namin. God bless po. God bless everyone. Have a blessed